morning, Madam People! I-open ko lang to saglit ang door dito kasi mahangin sa labas. Alam niyo, bumaba na yung temperature dito sa Slovakia. Hindi na siya katulad last week noong nag-birthday ako. Naku, grabe. Pinapaalala sa akin ni Papa Jesus yung General Santos City. At least ngayon, bumaba na. I-check ko ha kung ilan yung temperature doon sa labas. Makikita dito sa monitoring namin eh. Ayan. 19.5 pero dito sa loob 27. Kaya inopen ko na yun para makapasok yung fresh air. Tulad ko, fresh na fresh. Charas. Gisingin ko lang to ang aking mga junakis. Anyway, wala na silang klase. Kalani. Kasi bakasyon na nila. Kaya lang, ihatid ko sila doon kina Bianan. Si Bianan magbantay sa kanila. Kalani. Colorful yung bedsheet ni Philip. Pa na? Iji may bab ka, dyan ko. May electric fan dito sa loob ng room. Mainit pa rin. Mag-aantay muna sila dito saglit. Si Philip at Alex. Kukunin ko lang yung bag ko. Hello. I have something for you. There's my riders you in this song. Let's see there. Look at that. Lula. I love you. One day. Is it better? No. No? Do for Philip. Hello. Ashley. What are you doing? Hey, that's my bike. Hey, your bikes. Kaya na sila nag-antay sa akin kasi ihatid ko yan sila dyan o kinabyan na bahay. Okay na. Open na. Open na pala. Sino, gaan siya. Ihatid ko lang sila dyan sa loob. Hi, thank you Lord. Nandito na ako sa train station. At least nakarating ako dito na walang gas-gas. Pinagpasalamat ko talaga yan kay God. As always, every time na mag-drive ako ng aking scooter, hindi ko makalimutan yung disgrasya na nangyari sa akin noong nakaraang buwan. Hindi maalis sa aking isipan yun ba kung paano ako na tumba, kung paano ko hinalikan yung kalsada. Grabe, hanggang ngayon naiwan pa rin yung scars. Lagom na. Ay, isa sa kaibigan ko nagsabi sa akin mahirap na daw tanggalin ang scars dahil nga matanda na daw. Kaya nga hindi na siguro ito mawala. Hayaan mo na yan eh. Hindi na nga nawala yung aking dark spot. Yan pa bang aking scars? Hayaan mo na yan. Maganda sana ang panahon ngayon kung walang hangin. Sa araw na ito hindi siya umabot ng 30. Nasa 20 mahigit lang. 25 ata ang pinaka highest temperature. Pero at least nakaranas din kami ng 43. Santa pa nun. 2 weeks lang yun. Tapos ngayon wala na. Bumalik na naman sa lamig. Balot na naman ako. Malamig. Ang simoy ng hangin. Dama ko na naman yung Pasko. Ang bilis sa advance Merry Christmas. Nandito na ako sa train station. Wala masyadong pasahero ngayon dahil wala nang pasok. Ang estudyante ngayon mga college na lang. Ay, thank you Lord. Nandito na ako. Maaga pala ako ngayon. 7:04 pa lang. Ganito kapag walang pasok ang mga estudyante. Almost empty. Early in the morning pa yan. Kapag maraming estudyante, halos puno ito. Going to Trinava pala ako. Nandito na pala ako sa hotel. Umalis na yung guest. Ay, niligpit pa niya yung higaan niya. Ay, parang hindi siya natulog dito. Ako pa ang nagligpit nito kahapon eh. Siguro umalis siya kahapon, afternoon. Hindi na siya natulog dito kagabi. No wonder. Kasi yung blanket niya, hindi man kusot. Buksan ko lang tong bintana dahil mahangin na. Kahapon kasi ulang hangin, so hindi ko yan binubuksan sa sobrang init. Kaya lang, yung trees na yan, nakikita niyo yung maliliit na brown na parang, ewan ko, ano ba yan? Bayan siya. Pumapasok yan dito eh. Lalo na kapag malakas yung hangin. Ang room na ito malaki. Mas malaki pa ito sa kwarto namin. Tapos yung wardrobe niya, ipapakita ko sa inyo, malaki din. Malaki yan. Di ba may mirror pa. Tapos pagbukas mo dito, pwede mo i-hanger dyan mga damit. Dito naman, ganyan ang style ng wardrobe sa room na ito. 3 room ang ganito ang wardrobe. Tapos yung kanyang table, mga ganyan ang kulay. Pati yan, ganyan din.
May upuan pa dito, dalawa. Dalawa ang apartment dito, nandun sa rooftop. Kaya lang yung isa, naka-occupied. So, bali, isa na lang ang apartment sa hotel na ito. Kasi yung isang apartment, doon nakatira yung isa kong boss. Yung nag-hire sa akin. Ayan si Mano. Picture na po ko ni Kep. Oo, tanungin natin siya ulit. Ano na nito itsura? Kumusta ang inyong Jensen? Sige gapon linog? Okay lang gihapon, sige lang gihapon linog. Kung naglinog na po di ay, Ayo kasi kang kontak sa iya ha. dili kay nagka istoryahanay man mi kadali ra man pudto na paakan bayo siya iro. Kinsa? Maylin. Ang lindol ba aftershock na lang? Na ano ay hingi-hinay naman. Ang mga aftershock lagi na pero everyday gihapon. Kada adlaw gihapon siya. Dili uy. So dili na? Sa dili sa lain nga ano sa mga kuana Ay, dili day tanan part sa Jensen ang sigig linog. Kumusta man mo? Ano ay sige no okay ba? Amo. Ang tubig kuryente okay na? Oo. Thanks God. Abi na kog maulang gihapon. Wala na kay tumo man tag tulo ka adlaw. Katong sigig kuan sa Gunson linog. Oo, mao na to. Pero Kumukuha ko lang update sa kanila. Dili lang magpakumpiyansa gyud. oo, kaya yung ano na yung mga pundo og tubig kay di jud matag na panahon. Maayo na Man maka namay pa siya sa kadram magtigom na pud og tubig. Mawa mo kabalo ba basig musugod na pud sus Diyos ko. Ato bitang higayuna na tingala gyud ko ato nganong nagkugi gyud ko panguan ato ba. Dito may linog kay. Nya paminaw nimo manapay kuan musunod na pud. Mao man ilang istorya karon diri day nga lagi daw. Naan na pud di ay. Kung sa tingon ni tinuod tong ingon nila man nang apa daw mas kusog ana. Oo na, mo ni kinabantayan na mo ron. Uy Ginoo. Magandam lang ba? Na ayog ingna nga mahimo na ng 8 simbako oy. Lagi ti mo gyud ni gipalkuan karon gipanagna. Naa may gibalita pud ma katong sa Venezuela perti daghan patay ma kaya nasa is day ito sa gabi na hitabo. Ikaduha naman to. Motoy ano, kasi mag-aapatay. Kay ang kalit man gud kulap sa ang kuan god building. Muto ang mga tao nga naa dito sa kuan building wa kadagan Perting patay. Tubig na magkuan sa to Ay kung dili di ay kuan linog. Suto katong kanang tsunami. Oo, mao dili pero dili man taw nagakon kay kining yung Sige ulan din ha sa inyo ha sa Jensen. oo. Kuan ba magbaha na pod ang tibuok Jensen. Nagbaha dito sa lain nga kuan, yung lain nga lugar. Pero kami diri wala baha ni diri. Ay sa bawing kay naaman mo sa ibabaw sa kuan sa mga bundok Oo. na sa ubos man to ang kuan uban. So Tulian be po diri day. Wala be po ingon nga kuan. maayo At least safe mo. Alam mo, kanang naagod ko kuan ma katong amiga nga taga Jensen. Nagbisita siya sa ko atong niaging adlaw. Pero ting luuya ang ilahang kuan daw ma, di na mahitsura ang ilahang kusina. Grabe daw kahugmak. Di na daw magamit. Daghan lagi kay nga kuan lagi atong nga pildi. Daghan kay nga pildi atong linugat yon. Unya, kuan pa gyud yang mga igsuon maupod niya, yang ginikanan maupod na tabo. Pag may nag-crack ba yan, ang dili nga ato ang kuan diri wala ba saluyan be ko sa Ginoo. Kato dai sa iyong parents, bag-ura dai niya gipa-renovate. Maskin mga gamit na mo diri wala na nga ulo. Thanks God, Ako po sa babalik kay ingon gani ko mahugno na kay. Nagtipid naglap yung sa balay baya ako. Sige ko kung katanawin ko, ay Ginoo ko dili lang intaon ko ano agabad-bawd lagi. Pagunong wa may nagka. Wala gid siya na-crack sa sulod, sa CR, sa tanan-tanan, wag gid nag-crack. Wala. Ati, Wala yun. tibay siguro na inyo ang pagkahimo. Ati ba kay ka ako may ang nagkuhan si papa nimo ang nagano ako ating mo sa. Tibay siya. Tibay nga pagkahimo sa balay ninyo. Gianuhan mo sa Ginoo nga, wa giapil inyong balay. Sabi ang tipo tawo sa Ginoo wala bigid pud ingon nga. Kuan ba yun kay baskin sa tubig wala ko nakalisod sa tubig. Tingala jud ko. Tingala jud ko nya Ay, naka-prepare mo daan og miracle. Anang hapon nakakabo mi ni papa nimo ang nag-imnonon. Ya tanan jud nga gagmay nga balde diri na sudlan ya nakalabak. Ko nya naglinog. Kung ganang miracle jud nga naay nagtulak sa imo nga buhatan na. Kaluyan be pud Ginoo wala jud pinakalisod pa. Angel nimo nga gakuan sa imo baga tulak nga sige na kapangandam na. Maning ano ka nang pagsiki ko ka bisag kulang ko og tulog tingala ko wala ko'y kapoy. Oh? Katugid nga time pagkahitabo Nagkulo mamisan ko
ulaw mi sa tubig, tingala dyan ka to igayon na. Lalo ba? Unya, katunga time ma. Katunga time kusog ang aga sa tubig. Ay, mo, ato na ba dyan nga uga ako man nilaban, nakapilo ko. Oh? Oo, nya. Miracle yun. Natingala ko wala. Mo na ito. Nagkusupot tong aga, sana ba yung murag yung kukikuha na na kay pagkaugma ay so ko na burnout ta linog ang uban nakapangkapangka ko may pangandam og panalod lagi. Maayo ra pud kay mga tigulang ra ba mo din inyong kauban pag yun si Pau buntis. Ana ba no? Wala jud mo gipalisod-lisod sa Ginoo. Tapos na po ako sa aking work today. So dito ako dadaan dahil may bago akong na-discover. Ipapakita ko sa inyo. Ito yung malapit sa St. Michael Hotel. Ito daw yung proper na way para sa may mga scooter. Sa bagay, hindi naman rough road dito. Pero bababa lang ako dito. Saglit lang ha. Hinihingal na ako ganito talaga kapag 14 gulangan na. Charis. Ang init. Parang nasa Pilipinas na lang ako nito eh. Bababa ako dito. Ayan. Dahan-dahan lang. Pwede man dito pababa. Kaya lang medyo matagal dito eh. First time ko palang mag-scooter dito sa daanan na ito. Tinuruan ako ng aking boss kaninang umaga. Magsuot lang ako ng aking helmet. Ito po may daanan ng mga bicycles. Ito yung tinuro ni boss kanina. Tinulungan niya ako kung saan yung mas maganda at mas malapit na daanan gamit ang scooter. Ito daw hindi pa mainit. Tama naman kasi ang daming punong kahoy. Going to City Arena ito. Ito na po yung City Arena. Pero doon daw ako dadaan sa likuran. Naglakad lang muna ako dahil magbo-vlog ako. Kailangan ko kasi malaman ang bagong daanan na discovered ko for today's vlog. Marami pa palang daanan dito papuntang train station. Hindi ko talaga alam kasi hindi naman kasi ako taga dito eh. Ito yung tinuro ni sir Pero ewan ko lang kung tama tong daanan yung dinaanan ko. Basta sabi niya dadaan daw ako sa likuran. Okay. Ito yung pinakita niya sa akin kanina sa internet eh. Sabi niya mag-left ka. Sana nga tama to. Familiar ito sa akin. Ito pa pala. Pero dadaan ako dito. Straight na daw ito. Yan. Alam, mas madali pa pala dito. Uy, mabuti na lang Lord. Tinulungan ako ni Sir. Paano na lang kung wala siya. Dito man ako banda usually dumadaan every morning. Pero dapat pala pa straight. Alam na this. Ayan siya. Baka pupunta ng train station yung nag-bike. Dito man kami bumibili ng aking shoes. Asan yun banda? Uy, hindi ko na makita. Basta yung Carrymore. Carrymore. Ito lang pala no? Susundan ko yung babae Masyadong mainit. Yan ang City Arena. Uy, naku Lord. Nandito lang pala. Anyway, ang City Arena dito sa Trinava, medyo malaki naman siya. Parang KCC Mall of Jensen. Pero wala lang masyado silang grocery store. Diyan ako dumadaan every morning yung daanan na iyan. Pero dapat pa pala pa straight doon Pero ito ang mas malapit. Gagawin ko nga ito bukas ng umaga. Para mas madali at safe ako. Ito yung sinasabi ni sir, may mga puno daw. Hindi pa daw ako mainitan. Concern siya sa balat ko. Baka daw kasi masira yung aking skin. Yung skin kong nasira na. Pa straight na ito. Tignan nyo ang araw. Tirik na tirik. Pati mata ko tirik na sa sobrang init. Yan ang pinakita ko sa inyo kanina. Tapos ito yung aking landmark ko. Yan, bakery. Violeta. Ito na yung usually na pinapakita ko sa aking vlog. Ito siguro na park ang sinabi ni sir na dyan daw ako dadaan. Kaya lang hindi ko pa talaga kabisado dyan. Sa susunod na lang, yan sinabi niya sa akin, pink garden daw. Baka ito nga siguro na daanan. Pero lubak-lubak man yan. Ayaw ko niyan, masira ang beauty ko. Charis. Yung pinakita ko sa inyo kanina, aras yun, bicycle at saka scooter. Ang walking lang, dito talaga ako dumadaan sa sentrum. Alam nyo kung bakit. Marami kasi ako makikita ditong magaganda at gwapo. Katulad dito, may kumakanta pa. Di ba? Amazing. Tapos may mga tao pa dyan, nagpa-chillax lang. Tapos may makikita ka pa ditong mga flowers. And anyway, ito naman talaga yung shortcut para sa walking.
sentrum. Pero kung gusto kong magmadali, doon ako sa may dinaanan ko kanina. And then, may papakita din kasi ako sa inyo. Kasi dito, may history ako nung nakaraang araw. Sa more than 3 months kong pag-ride ng scooter. Noong nakaraang araw lang ako nadali. Grabe yung karanasan ko dito. Dito ako nag-ride ng scooter. Hindi ko alam na bawal pala dito. Dito sa sentrum is for walking lang. Hindi naman ako naka full speed. Naka-eco lang ako. Yun nga lang. Sa pangalan na bawal. Malapit na tayo sa destination. Akala ko makulong na ako eh. Charis lang. Dito ko po nakita yung dalawang pulis. Ito talaga nila ako pinahinto. Hindi naman ako kinabahan sa kanila. Kaya lang nakita ko yung pagmumukha nila. Kung makita ko yung mga pulis na yun, maalala ko talaga sila yung reaction nila. Bawal ito dito. Tapos may penalty ka 50 euros. Sabi ko, ha? Nagbulat ako sa kanila. Yun na nga, nahuli ako ng dalawang pulis. So, tinanong ko yung isang pulis na nakahuli sa akin na po ang glitchkey. Tapos, hindi pala niya ako maintindihan. Sasalita ako ng English. Tapos, yun, nagsasalita din sila ng Slovak. Pero hindi kami nagkaintindihan. With action na lang ako. Sabi ko sa kanya, give me a chance. Hindi na ako mag-scooter dito. Kasi bawal. Gumanon na lang siya sa akin. Okay. Tapos nakatingin na ako doon sa kasama niya. Nakasmile lang. Lesson to learn. Kung hindi ako nahuli ng pulis, hindi ko malalaman yung daanan para sa scooter at saka sa bicycle. At least, discovered ako ng other way. Going to train station na ako. Ayan, may shadow na dito. So, hindi na ako masyadong maiinitan. Summer na nga, pero wala namang masyadong taong umuupo dito. Palibhasa kasi masyadong mainit. Marami ng tao dito naglalakad. Pero mas okay na today dahil may hangin. Kung walang hangin ito, sobrang sakit sa balat. Kaya nagka-allergy na ako eh. Ganyan daw kasi kapag mayamanin yung skin. Charis. Ito lang naman yung arms ko. Itong legs ko, hindi naman makati. Ito ang sintro ng init. Ayan, ito dito lang ang mahirap kasi walang puno dito. Tignan mo naman. Wala, mga ilang minuto pa ito bago ako makapasok dyan sa loob ng train station. Kaya hindi pwedeng hindi ako magsuot ng sombrero. Kahit na ganito kainit, still thankful pa rin ako dahil may summer, at least 3 months lang naman. Pero pinakaayaw ko yung taglamig eh. Okay na ito. Pero hindi okay yung 40 degrees. Sobrang init na nun. Dapat mga 30 lang. Okay pa yun. Mamaya na tayo magkwentuhan. Thanks God, nandito na ako sa train station. Kaya lang, platform number 1 yung bahon. Ayan, 1 and 2. Ito yung pinakaayaw ko dahil nga bubuhatin ko pa yung aking scooter. May hagdanan kasi ito eh. Ayan So, kailangan kong magbuhat nito. Ayan, kailangan ko pang bumaba dyan. Tapos aakyat na naman mamaya. Tanggalin ko na ito ang aking sombrero. Panangga lang ito sa init eh. Dahil hindi ako nakapaglagay ng sunscreen. Yan ang aking dark spot Sa awa ng Diyos, hindi pa natanggal. Lumipat na ata yung lagom ko sa aking kigul. Dito sa aking mukha. Kaya matagal siya nawala. Kaya mo na yan. So balik tayo doon sa sentrum. Pero minsan may dumadaan naman doon na naka-scooter at saka bicycle. Naniguro din yun sila. Kung may pulis, bumaba din sila. Ako kasi that time, kampante ako. Kahit na nakita ko na silang dalawa, makaabang, hindi pa rin ako bumaba sa aking scooter. Akala ko kasi okay lang na pamulta ng 50, magkano na yun sa Pilipinas. Mabuti na lang nadala sa hinahong usapan. Yung kumausap sa akin, nakatingin siya sa kasama niya. Siguro wala silang naintindihan sa akin, kaya binitawan na lang nila ako. Sige, go. Pero nag-promise ako sa kanila na hindi ko na uulitin. Diyos ko, hindi din nila ako maintindihan. Pag straight ako nag-English, hindi ako nag-Slovak. Naku, kung may Slovak na alam ako noon, baka pinamulta na ako. Siguro naisip nila, wala tayong maintindihan ito. Hayaan na lang natin siya. Nakaganoon pa ako mukha ko. Please.
Nagmamakaawa pa nga kasi ay nung malayo pa lang nakita ko na sila, dapat bumaba na ako nun. Ganun dapat yun. Huli na eh. Huwag ka nang magsisi, Marge. At nandito na ako sa bahay. Yung dala ko pala galing kina Barbie. Binigyan niya ako ng ayuda. Pero sa Pilipinas, nagbigay naman ako ng ayuda sa parents ko. Hindi naman pwede na, hindi kahit na small amount lang, di ba? Last time, na-disgrasya ako. This time, may grasya na akong natanggap. Maraming salamat sa iyo, Barbie. Fresh from Philippines. Ay, ito pala yung binigay niya, Nagaraya. Hindi ko to kakainin, titignan ko lang to. Ay, crispy fry! Pwede na ako we will make a fried chicken, kuya! Oh, may mga Lucky Me pa, oh. Mommy? Siya pa nahiya sa akin kasi konti lang daw yung naibigay niya. Ay, Diyos ko, tuwang-tuwa naman si Alex. Ni, hinahanap talaga niyang spicy. Ah, may magic sarap. More than 5 years na rin akong hindi nakatikim nito. Ang lasa nito ba, for sure, Maggi. Binigyan pa niya ako ng sinigang. Alam na alam talaga niya na magsinigang ako today. Mega sardines. Every time na may magbigay sa akin from Philippines, hindi maabutan niya ng isang buwan. Ubos ka agad. Ganyan ako eh. Matakaw. Thank you so much, Barbie and Martin, sa pasalubong from Philippines. Binigyan ko si Kuya Alex ng nagaraya. Dawaj bawat mata sa kutya. Kuya Alex ko, nagaraya. Dobre? Tam? Ano? Ako pa best, tita. Barbie. Nga ako pa best. It's good, Tita Barbie. What you will say? Dako yan. Tita and... Martin. Mats ba? Mommy, that is Martin. Tito Martin. Oh. Ano? With... ang partner ka... There's something there. No, peanut. First time nilang makakain ng nagaraya. Pero si Philip, ayaw niya. Philip ko, Daisy, nagaraya. Prosim. No, I'd like to try because that has bugs. There'll be bugs. Uy, bugs. Ice, popsicles and nagaraya. Original yung... Original yung binigay niya sa akin. Ay, Diyos ko, makakain lang ako ng mga ganito kapag may magbigay sa akin. Ano, Philip ko? Ay, Kuya Alex ko na. Kapag bibili naman ako sa shop, minsan lang to. May stock sila. Yun ang pumunta ako sa Asian shop, wala ang nagaraya. Mommy, you can... Gusto nila mag-play ng PlayStation. Binigyan ko sila ng trabaho. Do it properly, Kuya, ha? Pinatapon ko sa kanila yung basura. Ngayon, magpapalit sila ng panibagong basura. Siyempre, pagkatapos nilang kumain ng dala ko, galing kay Barbie, ayan, nagbihis, kasi maglalaro daw sila ng PlayStation. Hindi naman kasi pwede na all the time sa akin ang trabaho dito lahat, sa bahay. Nakakapagod kaya. Di ba, Kuya Alex ko? Wala na, di na siya kabalo. Kota. Marunong man yan siya. Marunong yan. Do it properly. Philip ka? Just Stella. No. Okay, tak. Dobre. Push. Wow. Ka very good. Anak niya. Oy. Jakuyem. Tam. Philip ka. Hota ba? Hello. Ay. Check ko muna. Oh. Ay. Ka very good. Oy. Marunong na. Po in a big box. Pinalinis ko sa kanila yung mga kalat nila. Pagkatapos kumain, ayaw lang maglinis. Kuya! Maghahanap pa ako ng dapat palinis sa kanila. Ah, mayroon pa pala dito, oh. Mga damit ni Kuya Alex. Kuya Alex ko, Podsem! Basket, set ko, Tam. Set ko. And your t-shirt and shorts. Basket, ha? Oh, hoto ba clean up? And Kuya? Time to play na ng PlayStation. Goodbye! Pagkatapos nilang kumain, magbihis, maglinis. Ganyan ang aking mga rules sa kanila. Hindi pwedeng sanayin na marumi yung paligid. Bye!